Hello there, Virgo sign. Welcome to your monthly reading. So Virgo, this is your reading for the month of March. Love reading for the month of March. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. So Virgo, hindi lahat ng Virgo maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Virgo. Okay? So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Virgo, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, anyway, Virgo, let's do a Celtic cross spread love reading for Virgo, sun, moon, rising, Venus. So, Virgo, sun, moon, rising, Venus. Virgo, sun, moon, rising, Venus. You are single. Virgo, you are single right now. Okay. So, this is a Virgo single reading. Kasi at this present situation, single ka. And yung ano mo dito, yung challenge mo actually dito, paano ko mahanap yung totoong nagmamahal sa akin? Paano ko mahanap yung soulmate ko? Paano ako mapupunta sa tamang tao? Parang yun yung challenge mo dito. Pero may pinagdaanan ka, hindi ka totally like single and like since birth. Meron kang pinagdaanan na separation in the past or recently. Well, dahilan to kung bakit nag-decide ka na to stay single na lang. Nakapag-isip-isip ka about this nung time na naghiwalay na kayong dalawa. Napagod ka ata sa kakantay sa person na to. Nakausapin ka, balikan ka until sa point na nasaktan ka and nakapag-move on ka, parang nag-decide ka na lang talaga to stay single. Kaya yung challenge mo dito, Virgo, is paano ko ba mahanap yung tamang tao? Paano ko ba mahanap? Saan ko ba mahanap or paano ko mahanap or sino ba yung taong totoong para sa akin, taong totoong magmamahal sa akin. Let's see. Feeling ko kasi dati pa to eh. Dati nandun sa point na itong person mo, see, kasi you really want talaga na to find your soulmate. You're the right person. Yung kung saan na kaya kang tanggapin at mamahalin ka ng katulad ng pagmamahal na ilaalay mo sa kanya. So, in the distant past kasi, feeling ko in the distant past pa lang, hindi na kayo nag-uusap ng person na to. Naghihintay ka na sa kanya, I think, sa pagbabalik niya. Let's see. See? Oh, wait lang. Ayun, kinuha ko lang yung mga barahan na hulog. So, anyway, Virgo. So, I can see here na meron itong person na to, feeling ko, nawalan, hindi siya na nag-e-effort before pa, nung distant past pa lang. And feeling ko itong person na to na na-encounter mo is someone na either meron siyang past situation, may anak siya, may family siya. Kumbaga, feeling ko naisip niya na ayusin na yung sila at kayo yung naghiwalay dito kasi parang feeling ko this person kaya hindi siya nakipag-ayos kasi this person cheated on you. So, this person, kumbaga, nawala siya ng effort sa'yo kasi nag-e-effort na siya back
para maayos na din yung buhay niya. And this is in the distant past pa, kaya hindi na kayo nag-uusap nito. Dumating sa point na you did try na parang to show everyone na brave ka, na okay ka, pero hinintay mo talaga to siya, and nahirapan ka din mag-move on sa taong ito before in the distant past. Kasi in the present past, you're still single. Single ka na nung the recent past pa lang. Even until now, single ka pa din. Talaga. See? Nasa point ka kasi na sa totoo lang, hindi naman sa walang dumadating sa buhay mo. Meron naman, kaya lang, ikaw yung parang hindi mo na sure kung yung mga dumadating ba sa'yo is totoo, yung mga dumadating ba sa'yo is tamang tao, yung mga dumadating ba sa'yo is hindi ka lolokohin. So nagstay ka ng single dito, though may mga dumadating naman sa'yo. Baka nga bumalik pa nga itong past person na to bumalik pa siya sa'yo, pero parang mas nag-choose ka to stay single dahil sa ayaw mong maloko ulit, you know. Kaya ngayon single ka. And but you know, I can see here because you decided to be single. Nung time na nakapag-isip-isip ka, siguro bumalik to siya sa'yo. Tapos nakapag-isip-isip ka na kung tatanggapin ko siya, baka maluloko na lang din niya ako ulit. At kaya tinapos mo na talaga tong sa inyo. So, yung challenge mo ngayon is, meron bang tao na, meron pa ba na para sa akin? Meron pa ba na dadating na tao na para sa akin? Meron pa bang tao na magmamahal sa akin? Because the best outcome here is, I can see na you just really need to have some transformation in your life. Some, transition sa buhay mo. Let's clarify this. Kasi about what happened sa past mo. Okay? Hindi ka dapat maipit o hindi ka dapat matrap from the past. Ano man yung nangyari sa'yo. May fear ka kasi about what happened sa'yo in the past na baka mangyayari siya ulit. Kaya you are guarding yourself sa mga dumadating sa'yo. Okay? So, dahil natatakot ka na baka yung ginawa sa'yo ng person mo before, yun din yung gagawin niya sa'yo ngayon. Kailangan yun na nga sabi dito, for the best outcome, wag mong itrap yung sarili mo sa nakaraan kasi hindi naman lahat pare-pareho. Hindi lahat ng tao same as ano man yung pina-experience sa'yo. Merong dadating sa'yo, a new person. This is a good news for you. So, don't close your doors sa mga tao na gustong makilala ka at pumasok sa buhay mo. Kasi nandito ka sa point na guarded ka. And the best outcome here na wag mong hayaan na matatrap ka sa nakaraan. Hayaan mo na may makilala ka ng kumbaga, hayaan mo na buksan mo yung sarili mo sa mga positivities na pwedeng papasok sa buhay mo. Kasi the immediate future here is you can be happy in the near future. Yun nga, sabi ko na merong ding dadating sa'yo. Somebody that who will going to offer you victory. Somebody na willing to move forward towards with you, to give you successful relationship, and to love you truly as who you are, you know, willing to accept you kung ano ka, yung nakaraan mo. And nasa iyo yun nasa iyo yung decision dito na kung kailan ka willing na to let go of the past, to let go of that fear, and to open the doors for the possibilities in your life. Kasi magiging masaya ka din isang araw. So what factors that affecting the situation here is, let's see.
about this. Kung merong bago na dumadating sa buhay mo, parang feeling ko inaayaw mo to. Kasi nga, takot kang masaktan. Kumbaga, agad-agad nagkakaroon sa'yo ng clarity dito na, lalokohin lang ako nito. Gaya ng ginawa sa'yo nung past person mo. Meron talagang dadating sa'yo in the near future kung wala pa to ngayon. Meron talagang dadating. This is someone matured, someone responsible person, someone who can really love you and offer you new beginning and victory. But yun yung factor na nakaka-apekto dito sa sitwasyon na to, na hindi mo siya hinahayaan na mahalin ka at ipakita kung sino talaga siya or kung gaano kanya pwedeng mahalin pa. Kasi nga takot kang masaktan. So yun yung nakaka-apekto dito dahil sa nangyari nga sa'yo before. Madali, kumbaga para sa'yo, madali kang ma-turn off. Kumbaga, madali ka sigurong pag naalala mo yung nakaraan mo, baka iniisip mo na gagawin din niya to sa'yo, kaya medyo nag-step back ka, you know? Parang di mo binibigay yung sarili mo kung ano pa yung maibibigay mo sa relasyon ninyo, sa pagsasama ninyo, sa kanya. So, yun nakaka-apekto dito because of what happened sa'yo before. But honestly, itong challenge mo paano ako makahanap ng right person sa buhay ko, yung tamang tao na magmamahal sa akin. Paano ka makahanap ng tamang tao para sa'yo, yung tamang tao na magmamahal sa'yo, kung takot ka naman na magmahal, kung takot ka naman na kikilalanin yung mga tao na gusto kang kilalanin, gusto kang mahalin, 'di ba? So, the external influence here is, dito parang napapa-challenge ka sa situation na to Let's see about 7 of Wands. See? Okay. Until now, gusto mo pa din yung past or recent past person mo. Until now, you're still waiting na ipaglalaban ka pa din ng person na yon. So, kumbaga, hindi ka pa pala talaga naka-move on from that past. So, kaya you are closing your doors in the possibilities na may dadating sa'yo dahil sa you still want that past person who going to realize his mistakes and to come back to you na ipaglaban yung pagmamahalan ninyo. Kahit na nasa point na kayo na cold na yung situation ninyo, kasi naniniwala ka pa din talaga sa pagmamahal na meron siya sa'yo. So, parang andun ka sa point na gumugulo pa din siya sa isipan mo, sa mga pangako niya sa'yo. You are still broken sa ginawa ng person na to. Pinaasa ka niya na mahalin ka, pinaasa ka niya na magkaroon kayo ng future, pinaasa ka niya na mahal ka talaga niya. Yet you are really trying to move on, you are really trying to rebuild yourself na siguro hindi lang madali para sa'yo. Yung like totally nakalimutan yung mga pinagdaanan ninyong dalawa. May mga ganun namang talagang tao, hindi madali. Nami-miss mo siya, naiisip mo siya. Every time siguro na may dumadating sa buhay mo, naiipit ka in a way na kung ready ka na or hindi pa. Isa na dito dahil takot ka din masaktan, pero meron din main reason dito dahil hindi ka pa nakamove on sa nakaraan. So, hindi ka nagiging happy dahil ang para sa'yo, ang magiging happy ka lang kung siya yung babalik sa'yo. Kaya pala yung best outcome dito is huwag ka maipit sa nakaraan. So, you need to have your new beginning this time. Kasi meron mag-o-offer sa'yo ng victory in life. You just really need to open your doors
for the possibilities, for the people who wanted to know you more, who wanted to offer their love sa'yo. So, yung hope mo pa kasi pala dito is gusto mo pa rin pala talaga na magkaroon kayo ng communication ng person na to. So, yun pa din yung hope mo na babalik pa din siya sa'yo. Alam mo yung hope mo na babalik pa din siya sa'yo, pero yung challenge mo dito is paano ka makahanap ng tamang tao sa buhay mo. So, there is a possibility here also that paano kayo magkabalikan na dalawa. Paano mo siya maipaglalaban kung dalawa kayo sa buhay ng taong ito, itong nakaraan mo. So, you are hoping here na magkaroon pa kayo ng communication ng person na to. But your fear here also is, let's see about this fear. Baka mapapagod ka lang sa kakaantay kung kailan talaga siya kausapin ka. Baka mapapagod ka lang sa kakaantay sa taong ito. Kung kailan siya babalik sa'yo. Kung kailan niya tudukin itong no communication ninyo. Itong separation ninyo at babalik sa'yo. So, parang baka masasaktan ka lang sa katotohanan kasi ramdam mo na yun actually. Ramdam mo na yun that the cycle has already ended, but yet nananatili kang may hope dito na babalik pa din siya. Baka babalik pa siya, baka ayusin niya pa to, baka maayos pa kaming dalawa. Might be because this person promise you a new beginning or marriage in the future, or baka na-engage kayo nito, then hindi na siya nagparamdam sa'yo. Bumalik siya sa ex niya. And andun sa point na nag-hold on ka to that promise that you really still believe na minahal niya ako noon bakit biglang naging ganito. So, nag-antay ka pa din na nako-confuse ka actually sa mga nararamdaman mo dahil you wanted to move on na din, you know, pero hindi mo maintindihan yung sarili mo bakit nakatrap ka pa din sa nakaraang ito. Kasi honestly, yung pag-move forward, hindi naman kasi talaga madali. Yung pag-move on, hindi talaga madali. May mga tao na madali lang maka-move on dahil hindi naman ganun ka-deep yung nararamdaman nila sa tao. Pero may mga tao din na mahirap mag-move on dahil sa sobrang minahal nila yung isang tao. May mga taong ganyan. So, for the final outcome here is I can still see a new beginning na dadating sa'yo. Gaya na nga ng immediate future, magiging happy ka din isang araw. At gaya ng outcome mo is point na meron ding mag-o-offer sa'yo ng new beginning dito. Let's see about this. Meron at meron ding dadating na para sa'yo. Okay. See? Meron at meron ding dadating para sa'yo. So, I can see here in the future, or in the near future, or for the outcome of this, there is a possibility na itong hirap na nararamdaman mo sa ex mo na nawala, isang araw, kumbaga, gigive up ka din dito. You know, parang isang araw makaka-move on ka din. Though, hindi talaga siya madali. Hindi talaga siya madali. Nakikita ko dito na parang isang araw mawawasak din talaga kayong dalawa nito. At you will still going to move forward and never look back from this. Dahil sa meron at meron ding darating someone for you in the future. Nakikita ko kasi dito itong person na to, bumalik pala to siya sa'yo.
So, yeah, dito nga nakita ko na bumalik siya sa'yo, the recent past. Ikaw lang yung parang natakot na na-accept siya dahil sa sitwasyon ninyo na bumalik nga siya sa ex niya, natakot nga na baka ganun din yung mangyayari ulit. Kaya wala ding nangyari sa inyo. Kaya ngayong present, single ka. Pero, para sa'yo, ang gusto mo lang siguro talaga dito na i-prioritize ka, na ikaw yung pipiliin at wala nang iba, wala nang pagdadalawang isip pa, wala nang dalawa sa buhay niya. Kaya you are waiting sa pwedeng decision na gagawin niya. Kasi nga, hindi pala nasabihin na noon, in the distant past, nawala siya, nang nawala na siya, bumalik pala siya. And, parang para sa'yo, naniniwala ka na, dahil sa pagbabalik niya, baka babalik pa siya ulit. At this time around, ipaglalaban ka na niya. Na this time around, na hindi na siya aalis, you know. Na this time, bakit siya bumalik noon? Kasi alam kong mahal niya ako eh. Alam kong babalik pa din siya. Nakikita ko yung paniniwala mo dito sa person na to, even in the future. Kaya medyo may dumadating man na bago, nahirapan kang tanggapin sila dahil sa naghihintay ka pa din na bumalik itong past na to. You know, there is a possibility then in the near future, in the future, itong person na to, there is a possibility magpaparamdam pa din to ulit. Magpaparamdam pa din to ulit. Pero, sinasabi dito sa tarot, for the best outcome, kailangan mo ng lumabas sa trapness. Kumaga, don't trap yourself na from that past. Kasi kung mananatili ka dyan at maghihintay, sabihin na natin, babalik siya sa'yo. Magkakaroon pa din na, baka pagsisihan mo lang din yung pagbabalik niya dahil wala pa din mangyayari sa inyo. Madami pa din siyang itatago sa'yo. At baka pagsisihan mo lang dahil palagi kayo mag-aaway. Hanggang sa point na magkakaroon pa din ng imbalance yung connection ninyo. So, might as well as early as possible, you know, na itong pagiging single mo at pagdahan-dahan na pag-move on mo, might as well na i-continue mo na to. Kung may mga dumadating sa'yo, try to open your door natin sa mga bago na gustong pumasok sa buhay mo. You never know one of them na totoo talaga sa'yo kaysa sa nag-aantay ka into a person na pwedeng sasaktan ka lang din ulit. So, pero nakadepende to sa'yo. Kung ito yung gagawin mo, itong best outcome, yung magiging immediate future mo is happiness. Yes, happiness. Pero kung pipiliin mong maghintay sa kanya dahil sa sobra mo siyang mahalin, possible, syempre, through that, gagawa ka ng way, sabihin na natin mag-i-stalk ka or makikumusta ka. So, magkakaroon sa kanya yun ng idea na, ay, interesado pa to sa akin. So, magkakaroon ulit kayo ng pagbabalikan ngayon. But the thing here is, hindi pa din ito hindi pa din yung gusto mo yung makukuha mo dito. There is a possibility, yes, magkakabalikan kayo dahil sa mahal mo, babalikan mo. Pero, lalong bibigat at baka pagsisihan mo pa yung pagbabalik mo sa person na to. So, yun. I can see signs anyway. Nakalimutan ko yung signs. I can see Capricorn, I can see Gemini, Aquarius, Libra, Gemini, yeah. Libra, your person or you have this sign sa placement niyo. Check your placement or sa placement ng person ninyo, okay? I can see water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius, Scorpio. So, you might have fire signs in your chart or you might have water signs in your chart. I can also see here Cancer, Capricorn, as I said earlier,
Yun, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you, Leo po. Virgo for the month of March. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus.